Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay obligatory tithing or obligadong pag-iikapo, kalooban ba ng Diyos na ipatupad sa New Testament Church? Ang bagay na ito po mga kapatid ay ipinangangaral ng napakaraming mga kapasturan, hindi lamang po mga Baptist, Bible Baptist, mga born-again churches, evangelicals, whatever po na nag-uubliga ng ikapo. Ang tithes and offerings daw po ayon sa Malakay 3:10, 8-10, tithes and offerings. Dito daw po, 10% of your earning is your tithes. So, pag sumusweldo ka, 10% ng sweldo mo ang ikapo. Dahil tithes literally means 10%. Ngayon po, magkakaroon ka lamang ng offering kung mapuno mo na yung tithes. Kailangan makumpleto mo yung 10% at yung sosobra sa 10%, yun lang po ang iyong offering. So mga kapatid, maling-mali po kasi ang batayan ay Malakay 3:8-10. During that time po mga kapatid, muli nandito po ang ating batayan. Mahalaga pong ito'y malaman ng paulit-ulit po, bear with us mga kapatid. Wala po tayong batayan tuwing tayo'y gagamit ng salita ng Diyos. Dapat po ay very familiar tayo sa bagay na ito. So, kung ang batayan po nila ay Malakay 3, 8-10, dito po mga kapatid, ang tithes and offerings po dito ay batay sa ani. Ang tithes po, tatlong klase yun. May dadalhin sa kamalig, may dadalhin sa templo, at may dadalhin sa gates of Israel every 3 years. Yan po yung mga tithes. Yun naman po mga offerings, napakarami po niyan, heave offering, burnt offering, love offerings, first fruit offering, etc. Napakadami po niyan mga kapatid. Wala po itong kinalaman sa ating sweldo sa panahon ngayon. So muli po mga kapatid, makikita nyo po na kung tayo ay may kaalaman sa tamang paggamit sa Biblia, wala pong pag-asa ang mga demonyo tayo'y dayain. So kasalanan po sa Diyos na ang batas dito ay ipatupad dito. At napakalaki naman pong pagkakamali kung sasabihin na yung ating sweldo sa panahon din natin ngayon, sa panahon ng pagka-high priest ng Panginoong Hesukristo, ang batayan ng ating 10%, that's nowhere in the Bible po mga kapatid. At yun po ay obligadong ibigay natin. At kailangan pong sumobra doon, hindi pwedeng bumaba. Kaya po yun ang kanilang batayan na 10% is the minimum amount of giving. Sinasaway po natin sa ngalan ng Diyos ang doktrinang yun. Yun po ay aral ng demonyo. It's nowhere in the Bible. 10% is minimum. Ang totoo kahit po dito mga kapatid, wala po dito yun. Dahil po ang 10% ay maliwanag, batay po sa harvest, hindi po batay sa pera. So it's simply not true. It is simply not God's doctrine. It is not the will of God. But this doctrine mga kapatid, babasahin po natin muli. Tingnan nyo mabuti mga kapatid, sinasabi natin ito'y aral ng demonyo sa tithes and offerings ayon sa Malakay 3:8-10. 10% of your earnings or salary is your tithes. Above 10% is your offering. Ito po ay aral ng demonyo. So, kung meron po kayong mga tanong, please contact us mga kapatid. Sana po i-share natin ito sa mga kapatid natin sa pananampalataya even abroad. At kung meron po sa inyong may kakayahang mag-translate in English o ibang language, please do so mga kapatid. Maganda pong gawin natin itong paglilingkod o ministry para sa Panginoon. Muli po, God bless po.